Serbisyong totoo lang. Jason Ivler, na wanted sa pagpatay sa anak ng isang undersecretary, nanlaban habang inaaresto. Critical ngayon ang lagay dahil sa mga tinamong tama ng bala sa katawan. 2 tauhan ng NBI, sugatan din. Ina ni Ivler na si Marlene Aguilar, posibleng kasuhan dahil sa pagtatago umano sa kanyang anak. 5 araw matapos ang lindol sa Haiti, 2 tao na iahon ng buhay mula sa gubuhong supermarket. Relief goods, pinag-agawan. Exclusive, kaanak na mga Pinoy na nawawala sa Haiti, hindi pa rin nawawalan ng pag-asa. Sa gitna ng kasiyahan sa pista ng Santo Niño sa Tondo, Maynila, babae, ginahasa umano ng ilang lalaki. Makulay na Sinulog Festival naman sa Cebu. Ilang Kapuso stars, nakisaya. Krista Ranillo, may patunay na hindi talaga siya buntis. At Chris Aquino, pansamantalang hiniwalayan si James Yap. Mga kaibigan ni Chris, may payo sa aktres. Mula sa GMA Network Center, narito si Mel Chanco, Mike Enriquez. Ito ang 24 oras. Magandang gabi po. Matapos ang 2 buwang paghahanap, arestado na si Jason Aguilar Ivler, wanted sa kasong pagpatay sa anak ng isang undersecretary. Nanlaban po si Ivler habang inaaresto siya ng mga operatiba ng NBI sa bahay ng kanyang ina sa Blue Ridge Subdivision sa lungsod Quezon. Sugatan siya, pati ang 2 ahente ng NBI. Ang tumutok ay si Emil Sumangil. Armado at isang delikadong tao. Ganito ang linyang binitiwan ng team leader sa final briefing ng raiding team ng NBI bago tumulak ang mga operatibang sasama sa paghuli kay Jason Ivler. Pagliwanag ng araw, dumikit na ang NBI sa target area. Ito, kadadala sa atin. Nang bitawan na ang go signal, pinasok na ng raiding team ang Blue Ridge Subdivision sa Quezon City. Pagdating sa bahay ni na Ivler sa kalye ng Hillside, naging mabilis na ang sumunod na mga nangyari. Pinostihan na agad ang nakakandadong main gate. Makikita sa bakod ng mga tarpaulin at mga larawan ni Marlene Aguilar, ang ina ni Ivler. Gumamit ng hagdan ng NBI para ma-penetrate ang loob ng bahay. Ilang minuto pa ang lumipas. Nakapasok na ang raiding team. Malaki ang lote ng bahay ni na Ivler, kaya't bagyang nagtagal ang clearing operation mula sa harapan hanggang sa likuran. Sa ground floor ng bahay, nakipag-usap si Marlene sa mga abogado ng NBI. Wala raw doon si Jason at kinustiyon nito ang isinasagawang operasyon. TV ka ba? Apo. Alam mo, pare-pareho tayong Pilipino. Huwag mo naman tingnan mo naman itsura ko. Sige po. Pinapasok niya ang mga operatiba sa mga silid para patunayang wala roon ang kanyang anak. Pero pagdating sa basement, nagduda na ang NBI. Bukod sa basang tuwalya na nakita sa flooring sa labas ng silid, ayaw itong pabuksan ni Marlene. Dito na tumaas ang tensyon. Bala na saan? Andyan po sila. Dito! Bala saan siya? Dito! Sige. May tao dito, ha? May tao dito sa labas! Louie, dito, magsipayan. Mahaba ang dala! Sa'yo susi. Sasok ka namin, sobrang din. Huwag mo akong takutin. Bigyan mo yung susi sa amin. Ay ka! Susi. Huwag mo akong takot. Huwag mo akong kalagyan. Buksan mo.
Alin ang bubuksan? Ito, isa mo. Isusi, gusto mo. Pinasusuko na maayos si Jason pero hindi ito tumutugon at sa halip na tumalima, putok ng baril ang isinagot ni Ivler. Nasa loob ako. Man, huwag ka dyan. Nasaan po? Nandun doon sa loob. Jason! Jason! Makapigil hininga ang sitwasyon. Huwag kang babaril dyan, di natin nakikita. At sinesto sa loob. Si Ivler lumalabang mag-isa sa grupo ng mga NBI at nakikipagsabayan sa putukan. Ito naman ang kuha sa tabi ng silid kung saan nakapalibot ang iba pang NBI agents. Sir, status! Dito. Dapa lang, sir. Dito kami sa tropa, sir. Sa kabila ng pader na ito, kung saan nakakubli ang raiding team, nagtatago ang lumalabang si Ivler, kaya't dinig na dinig ang lakas ng tunog ng baril. Ilang putok na? 1, 2, 3, 4, 5. Ito na, sir. Ito. Oh, ayun. Dito na. Barrel safe, ha? Yes, sir. Safe! Nang makakuha ng tiempo, makaraang sandaling huminto ang pagpapaputok ni Ivler. Nakakuha ng tiempo ang NBI at dito na siya pinagtulungang ihiga sa sahig. Wala ba tayo? Posas. Tapos, tawag na mo na siya. Ayun, si Manny na siya. Wala na si Manny na yun. Sir, walang baril yan? Wala na. Tawag na mo na siya. Akit natin. Ambulansya. Nakashort si Ivler pero nakasuot ito ng tactical vest na karaniwang ginagamit ng mga law enforcement agencies para paglagyan ng mga magazine ng mga automatic rifles. Si Allen, may posas. Saan may posas? Ito. Posas tayo. Puta na. Ano ba yun po? Talikod. Dabal mo muna. May cameraman! Labas mo na, pare! Labas mo yung cameraman! Labas mo! Pare, wag nyo lang! Arangin ang pinto! Labas ako! Labas kami. Pare, wag nyo lang! Ronnie! Dito! Isa pa. Bilis, pare! Si Ivler hindi na nakaporma. Sugatan ito at may tama sa balikat at tiyan. Pati sina NBI Special Agent Ana Labaw at NBI Special Action Unit Chief Attorney Angelito Magno tinamaan. Sakay ng private vehicle, isinugod si Ivler sa kalapit na Quirino Memorial Medical Center. Sa kuhang ito, makikita si Ivler sa loob ng sasakyan na hindi nagsasalita pero halatang iniinda ang sakit ng kanyang mga tama. Nakadikit ang aming cameraman hanggang sa maipasok si Ivler sa operating room. Hindi ito nakikipag-usap. Si Labaw at Magno naman, inilipat na sa magkahiwalay na ospital at idineklarang ligtas na. Si Attorney Ross Bautista ang isa sa mga nakaputukan ni Ivler. Para kay Bautista, buo ang loob ni Ivler na lumaban at tila ba hindi pahuhuli ng buhay kung hindi nila ito naunahan. Nalilisik yung kanyang mga mata, talagang galit na gustong talagang pumatay. Sa inyong palagay, sir, talagang hindi susuko ho na maayos kanina? Talaga po, sa kanyang itsura, sa kanyang talagang daladalang baril at puro bala ang kanyang ng Armalite yung kanyang katawan, talagang hindi siya pahuhuli. 3 beses mang nakalusot si Jason Ivler sa operasyon ng mga otoridad noong nakaraang taon. Kaninang umaga, tuluyan na siya nahulog sa kamay ng batas. Pero bago ito, ayon sa impormasyon ng NBI, 3 linggong nanatili si Jason Ivler sa bahay ng kanyang inang si Marlene dito sa Blue Ridge Subdivision, Quezon City. Swerte lang ang pagkakatrabaho dito na at least pagkatapos ito, makakamove na rin kami ang Quezon City Police at saka ang NBI. Emil Sumangil, Nakatutok, 24.